Nakita kong uhaw na uhaw siya. At pabalik-balik ang sakit sa dibdib ko. Nang mapansin ko walang tao sa paligid, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Pinadedi ko siya. Sabi ko na lang sa sarili ko. Nagliligtas lang ako ng buhay. Ang gatas na ito, hindi na rin naman maiinom ng anak ko. Sayang lang kung itatapon. At isa pa, grabe uminom ang lalaking ito. Parang naubos ang lahat sa akin. Simula nang mamatay ang anak ko, ngayon ko lang naramdaman ang ganitong kaginhawaan. Wala na akong nararamdamang sakit kahit kaunti. Pero nang mahimasmasan ako, bigla kong naisip na mukhang hindi ito tama. May asawa akong tao. Bakit ako nandito sa gitna ng bukid? At nagpapadede ng ibang lalaki? Kaya naman, bigla ko siyang itinulak. Huwag ka nang uminom. Pero ayaw bumitaw ng mga labi niya. Ayaw niyang tumigil. Nang makita ko ang 5 bakas ng pulang daliri sa dibdib ko, dinampot ko ang bato sa tabi at hinampas siya hanggang sa mahimatay. Hawak ang namumula kong mukha. Kumaripas ako ng takbo palayo. Habang pauwi, nakasalubong ko ang asawa ko na galing sa bahay ni Aling Wang na biyuda. Halos huminto ang tibok ng puso ko sa takot. Nang makita ako ng asawa ko, galit siyang nagmura. Ano? Ayaw mong pahipo sa akin. Tapos ayaw mo pa akong humanap ng iba. Sabi ni Aling Wang, bibigyan niya ako ng malusog na anak na lalaki. Pinapayuhan kita na huwag kang masyadong mayabang. Wala naman akong lakas ng loob na sumagot. Napahawak ako ng mahigpit sa aking dibdib. Hindi ko magagawa iyon. Hindi talaga. Napasinghal na lang ng malamig ang aking asawa. Pasuray-suray siyang naglakad pabalik sa amin. Hindi na niya ako muling tiningnan pa. Nakahinga ako ng malalim at maluwag. Hindi ko maipaliwanag kung bakit. Biglang sumagi sa isip ko ang nangyari sa pilapil kanina. Ang anino ng lalaking nakasalubong ko. Mas gwapo ang kanyang mukha kaysa sa aking asawa. Mas matangos ang kanyang ilong kaysa sa aking asawa. Mas malambot ang kanyang mga labi kaysa sa aking asawa. Mas matikas at malaki ang kanyang katawan kaysa sa aking asawa. Pati ang kanyang mga daliri ay mas malinis kaysa sa aking asawa. Nang maalala ko ang mga bakas ng daliri sa aking dibdib, hindi ko mapigilang manginig sa takot. Huwag mo nang isipin iyon. Lian Yang, itigil mo na ang pag-iisip. Noong gabing iyon, hindi sumakit o bumigat ang aking dibdib. Nakatulog ako ng mahimbing at payapa. Ngunit kinaumagahan, nagsimula na namang kumirot at mamaga ito. Pakiramdam ko, hindi na maaaring magpatuloy ang ganitong buhay. Kaya pinuntahan ko ang aking lola na isang tagapamagitan. Inabot ko sa kanya ang pilak na herpilya na dot sa akin ni tatay. Lola, ihanap niyo po ako ng trabaho bilang taga-alaga ng bata. Sobrang sakit na po kasi ng nararamdaman ko. Malimit kumuha si Lola ng mga katulong para sa mayayamang pamilya. Pagkarinig niyon ay tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa. Ikaw na bata ka. Maayos naman ang iyong hitsura. At bata ka pa rin naman. Wala pang 1 buwan mula nang mawala ang iyong anak. Ikaw ang pinakaangkop para sa trabahong ito. Kaya lang, paano naman ang iyong mga biyenan at ang asawa mo? Pinahid ko ang luha sa gilid ng aking mga mata. Galit sila sa akin dahil hindi ako nagkaanak ng lalaki at namatay pa ang sanggol. Basta maayos ang bayad sa kanila. Siguradong papayag ang mga iyon sa kahit anong gusto nyo. Tumango-tango si Lola sa aking sinabi. At dahan-dahang tinapik ang aking kamay. Huwag kang mag-alala, iha. Ang tungkol sa bagay na ito, ipaubaya mo na sa iyong lola tiyahin. Makalipas lang ang ilang araw, nakahanap na ang lola tiyahin ko ng isang marangal na trabaho para sa akin. Siya mismo ang pumunta sa bahay namin. Nanganak ang may bahay ng general kahit may edad na siya. Nagkaroon sila ng pangalawang anak. Sadyang nag-utos silang maghanap ng isang babaeng malinis ang dangal. Maayos ang itsura, at malusog na yaya na magpapasuso. Tingin ko ay saktong-sakto ang inyong si Lian Yang. Nagulat ang aking biyenan nang marinig iyon. Pero, agad na naglabas ang lola tiyahin ng 1 pirasong pilak. Ito ang 10 pirasong pilak bilang paunang bayad. Biglang kuminang ang mga mata ng aking asawa. Sinamantala ko ang pagkakataon at bumulong sa kanyang tenga. Hindi ba't gusto mong bigyan ka ng anak na lalaki ng biyudang si Wang? Dahil sa 10 pilak na ito. Tiyak na papayag na siya. Ayos lang kahit hindi ako ang makapagbibigay sa iyo ng anak na lalaki. Tiningnan ako ng aking asawa. Pagkatapos ay tiningnan ang 10 pilak. Maluha-luha siya sa sobrang tuwa. Lian Yang, ikaw, mahal kong asawa, huwag ka nang magsalita pa. Malalim ang pagmamahalan nating dalawa. Kung hindi lang para makatulong sa ating pamilya, hindi ako papayag na iwan ka. At iwan ang tahanang ito. Sa susunod kapag nagtatrabaho na ako sa mansyon ng general. Kapag nakuha ko ang tiwala ng 2 Panginoon. Tiyak na hindi ko kakalimutang itaguyod ang ating pamilya. Sino ang makakaalam? Kapag lumaki na ang 2 Panginoon, ang magiging anak ninyo ng biyudang si Wang, ay baka pwedeng pumasok sa mansyon para maging tagapaglingkod o kasama sa pag-aaral. Ituturing ko rin siyang sarili kong anak. Kahit hindi siya nanggaling sa sinapupunan ko, ay wala naman itong problema.
Paulit-ulit ko siyang binobola at nilasing sa mga matatamis na salita. Parang nakikita na ng asawa ko ang yaman at karangyaan sa kanyang harapan. Kaya minadali na niya akong paalisin. Bilis-bilis. Huwag nating maantala ang pagpapasuso sa pangalawang amo. Pagkatapos ng masusing pagpili, ako ang naging yaya ng pangalawang anak ng general. Ang asawa ng general ay mahigit 40 anyos na. Pero alagang-alaga ang sarili. Mukha lang siyang nasa mga 30 anyos. Napakabait at palakaibigan. Hindi tulad ng karaniwang mga amo na malupit at mahirap pakisamahan. Sa halip, labis siyang naawa sa aking sinapit. Kawawang bata. Napakabata mo pa para maging isang yaya. Mayordomo, huwag mo siyang pababayaan. Opo. Ginang, hindi lang niya ako binigyan ng mga damit at alahas. Pinaglutuan pa niya ako ng masustansyang sabaw. Wala pang kalahating buwan ay naging maputi at malusog na ako. Maayos ang pagkain ko sa mansyon ng general. Maayos ang tulog ko. Walang pamamaga, walang sakit. Ayoko na talagang umuwi. Pero minsan kapag naaalala ko, ang anak kong babae na namatay isang buwan pagkapanganak. Nalulungkot pa rin ako at napapaluha. Pero araw-araw, nasa bakuran lang ako ng pangalawang amo. Wala man lang akong makausap. Ang mga tao sa mansyon. Ang general ay minsan ko lang nakita noong dumating ako. Ang ginang naman ay araw-araw dumadalaw sa pangalawang amo. Maliban doon, wala na akong ibang nakikitang tao. Isang araw, gaya ng dati, pinapasuso ko ang pangalawang amo sa loob ng silid. Isang matangkad na anyo ang biglang pumasok. Isa siyang lalaki na nasa mga 20 anyos. Nakasuot ng itim na damit pandigma. Mayroon siyang matapang na kilay at parang bituing mga mata. Isang pambihirang kisig. Ngunit ang kanyang kilos ay hindi tulad ng isang ordinaryong mandirigma. Mayroon siyang dating ng isang maharlika. Sa una ay natigilan ako. Sinundan ng tingin ko ang kanyang mga mata, na napunta sa nakabukas kong dibdib. At biglang napasigaw. Mabilis na tumalikod. Ah! Unang nagsalita ang matandang yaya sa patio. Nagbalik na po ang panganay na Ginoo. Ito po si Ginang Chu, ang yaya ng pangalawang Ginoo. Kasalukuyan niyang pinapasuso ang pangalawang Ginoo. Nakatayo lang doon ang panganay na Ginoo. Ngunit hindi niya iniiwas ang kanyang tingin. Sa ibabaw ng aking balikat, diretso itong tumama sa akin. Tagapag-alaga. Ha! Bigla akong kinabahan. Hindi kaya. Ito ang boses ng lalaking duguan ang damit noong gabing iyon. Naku po, ang ibig mong sabihin, pagkatapos kong pasusuhin ang kuya, pasusuhin ko naman ang kapatid niya. Hindi. Madilim ang ilaw noong gabing iyon. At sugatan pa ang lalaking iyon. Siguradong hindi na niya naaalala kung anong nangyari noon. Narinig ko ang panganay na Ginoo na lumapit sa likuran ko. At marahang bumulong sa aking tainga. Tayo. Nagkita na ba tayo dati? Biglang nanigas ang likod ko. Hehe, kalimutan mo na ang sinabi ko. Ang panganay na Ginoo, si Ji Chengyan. Ang tagapagmana ng mansyon ng general na tagapagtanggol ng bansa. Dati siyang kaisa-isang anak. Noong siya'y 20 taong gulang, ang general at ang asawa nito ay binigyan siya ng nakababatang kapatid. Sinasabing malapit siya sa prinsipe ng korona. Sa murang edad, mayroon na siyang mabangis na reputasyon. Dati siyang tenyente general ng kanang gwardya. Narinig ko kamakailan na para sugpuin ang mga bandido. Pinasok niya ng malalim ang lungga ng mga tulisan. Nagtago siya roon sa loob ng 6 na buwan. At pinatahimik ang 3 malalaking kuta ng mga bandido sa kabisera. Kung hindi lang dahil sa kanyang kabataan sa tingin ng kamahalan, malamang ay ginawa na siyang marquis. Ngayon, itinaas siya ng 3 ranggo sa posisyon. Itinalaga bilang dakilang general ng kanang gwardya. At kasabay nito ay komandante ng 5 batalyon ng kabisera. Pinamumunuan pa rin niya ang 5 kampo ng mga gwardya ng palasyo. Siya ang kanang kamay at pinakamahalagang general ng prinsipe. Lahat sa kabisera ay takot sa kanyang pangalan. Masasabing walang sinuman ang makapapantay sa kanya. Siya ang pinakatanyag sa buong kabisera. Kinaiinggitan ng lahat. Pero sayang, kahit na ang panganay na amo ay mahigit 20 taong gulang na, at matagumpay sa murang edad, hindi pa rin siya kasal. Sabi nila, hindi raw siya interesado sa mga babae, dahil maghapon siyang kasama ng prinsipe at ng iba pang mga prinsipe. May kumakalat pang chismis na mahilig siya sa kapwa lalaki. Siguro, ito rin ang ikinababahala ng general at ng kanyang asawa. Kung hindi, sa edad nilang mahigit 40, hindi na sana nila siya binigyan pa ng nakababatang kapatid. Ang mga iyan, ay narinig ko lang mula sa ibang mga katulong dito sa mansyon. Hindi ko alam kung totoo ngang mahilig siya sa lalaki. Ang tanging alam ko lang, mula nang makita ko siya noong araw na iyon, palaging naninikip at namamaga ang dibdib ko. Kahit napasusuhin ko pa ang pangalawang amo, wala pa ring nangyayari. Sa gabi, hawak-hawak ko ang basang dibdib ko. Habang may luha sa aking mga mata, pabaling-baling ako sa higaan. Masakit. Biglang lumubog ang kumot sa tabi ko. Sa aking pagkahilo, may nakita akong isang tao. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakatunghay sa akin ang gwapong mukha ng panganay na amo. Nag-aalab ang kanyang mga mata habang nakatitig sa akin.
Panganay na amo. Anong ginagawa ninyo rito? Mahina kong tanong. Narinig ko ang paglunok ng panganay na amo. At ang kanyang mapang-akit na boses. Ibinaling niya ang tingin sa aking dibdib. Nauuhaw ako. Sa sumunod na sandali, hinila niya ako papalapit sa kanya. Dumampi ang kanyang mainit at basang mga labi. Nanindig ang balahibo ko sa takot at kaba. Ngunit may kasamang kaba at matinding init. Pakiramdam ko'y hinihigop ang aking kaluluwa. Hanggang sa narinig ko ang iyak ng ikalawang batang Ginoo. Nagulat akong nagising mula sa higaan. Saka ko lang napagtanto na panaginip lang pala. Pinunasan ko ang mga butil ng pawis sa aking noo. Basa at malamig ang aking dibdib. Hinaplos ko ang dibdib ko para pakalmahin ang sarili. Buti na lang, buti na lang. Panaginip lang pala. Tumayo ako para buhatin ang ikalawang batang Ginoo. Tahan na, batang Ginoo. Huwag ka nang umiyak. Papakainin na kita. Ngunit sa ibabaw ng kama, hindi ko alam kung kailan nagkaroon ng isang makinis at mainit-init na hiyas na jade. Lahat ng anak ng mga marangal na pamilya sa kabisera ay nagsusuot ng jade. Nakaukit dito ang sagisag ng kanilang pamilya bilang simbolo ng katayuan. Ang jade na ito ay napakataas ng kalidad. Napakaputi at makinis. At may nakaukit pa ritong salitang yan. Siguro noong bumisita ang panganay na Ginoo. Naiwan niya ito noong dinalaw niya ang ikalawang batang Ginoo. Naisip ko sa aking sarili. Ang jade na iyon. Mainit-init sa paghawak. Habang tinititigan ko ang salitang yan. Hindi ko na malayang lumitaw sa isip ko ang imahe ng panganay na Ginoo. Sa isang saglit ng pagkalingat, nadumihan ko ang hiyas. Nang mapagtanto ko ang aking nagawa, nataranta ako at hindi malaman ang gagawin. Hay, hindi ko sinasadya. Itong jade. Mas mabuting linisin ko muna ito bukas bago isauli. Hindi nagtitipid ang mag-asawang general sa karangyaan. Sa hardin ng ikalawang batang Ginoo. Sa araw-araw, bukod sa akin na kanyang yaya, mayroon lamang isang pangunahing katulong na si Kay Juan para tumulong. Isang tagapagbantay sa gabi na si Mama Lee. At isang batang katulong para sa paglilinis at mabibigat na gawain na si Chonzai. Sa umaga, tinutulungan ako ni Kay Juan na bihisan ang ikalawang batang Ginoo. At punasan ang kanyang katawan. Si Mama Lee ay matagal nang naninilbihan sa mansyon. Sinasabing dote raw siya ng matandang ginang. Dati na siyang nakaalis sa mansyon. Namumuhay na ng masagana kasama ang kanyang anak at manugang. Pero nang mabalita ang nanganak ulit ang asawa ng general, bumalik siya sa mansyon para tumulong sa pag-aalaga ng ilang taon. Inilabas ko ang pendant na yari sa jade at iniabot sa kanya. Lola, pakitingnan niya po kung kanino itong pendant. Baka naiwan ito ng panganay na senyorito nang bumisita siya sa ikalawang senyorito kahapon. Matanda na talaga si Lola. Malabo na rin ang kanyang paningin. Hinawakan niya ang jade at hinimas-himas ito sa kanyang mga kamay. Nakangiti niyang sinabi, "Kay senyorito yan nga ito. Bakit kaya ito naiwan dito?" Sabi ko naman, hindi pwedeng iwanan mag-isa ang ikalawang senyorito. Baka naman po pwedeng maistorbo kayo na lumakad sandali. Para isauli ito sa panganay na senyorito. Hindi ko inaasahan. Agad na tumanggi si Lola Lee. Ayoko, hindi pwede. Ikaw ang nakapulot sa pendant na iyan. Kaya syempre ikaw ang dapat pumunta. Bakit? Gusto mo pa bang utusan ang matandang tulad ko? Tumingin ako kay Ate Kay Juan na nasa tabi ko. At Kay Juan. Agad na sumagot si Kay Juan. Kasalukuyan kong nilalabhan ang mga damit ng ikalawang senyorito. Hindi ito pwedeng maantala. Tutal hindi mo pa naman oras para magpadede. Ikaw na mismo ang pumunta roon. Sa totoo lang ayaw ko talagang pumunta. Natatakot ako na baka makilala niya ako bilang ang babae noong araw na iyon. Na nagpasuso sa kanya sa gitna ng pilapil. Pero napakamahal ng pendant na iyon. Kapag iyon ay nagasgas na basag o nawala, hindi ko kayang bayaran ang kasalanang iyon. Kaya wala akong nagawa kundi maglakas loob. At lumabas na ng bakuran. Mahigit isang buwan na ako rito sa mansyon ng general. Pero ngayon pa lang ako nakalabas ng bakuran. Napakalaki ng mansyon ng general. Sinasabing dati raw itong palasyo ng isang prinsipe noong nakaraang dinastya. Matapos ang pagpapalit ng dinastya, pati ang ilang maliliit na bahay sa paligid ay isinama na rin sa pagpapalawak. Paikot-ikot ako sa kung saan-saan. Marami na rin akong napagtanungan. Bago ko nahanap ang tinutuluyan ng panganay na amo. Sa pagtingin ko sa langit, ay tila medyo dumidilim na pala ang paligid. Mukhang bata pa ang gwardyang nakabantay sa pinto. Isang binata na may mukhang bata. Ipinaliwanag ko sa kanya ang pakay ko. Hindi naman niya ako pinahirapan. Ate, maghintay ka muna sandali. Ipapaalam ko lang po sa panganay na amo. Napakunot ang noo ko. Huwag na siguro. Ikaw na lang ang magdala nito sa loob. Hindi ba pwedeng ibigay mo na lang sa kanya? Umiti ang binata at nagsabing, hindi po maaari iyon. Napaka-importante at mahal ng bagay na ito. Paano kung aksidenteng magasgas o mabagsak?
Hindi ko kakayanin ang maging pananagutan. Pagkasabi niyon, tumalikod na siya at pumasok sa loob. Hindi nagtagal. Narinig ang boses ng panganay na amo na seryoso pero may halong katamaran. Ang kanyang boses ay malinaw na umalingaw mula sa malayo. Papasukin mo siya. Umiti sa akin ang binata, na ipinakita ang kanyang mapuputing ngipin. Pinapapasok ka na ng panganay na amo para magsalita. Nang makita ko ang ngiti niyang iyon, hindi ko alam kung bakit. Biglang kinabahan ang kaloob-looban ko. Bago ko pa man mamalayan ang nangyayari, naitulak na pala ako sa loob ng silid. Sa loob ay nagpapatong-patong ang mga manipis na kortina. Nababalot ang buong paligid ng makapal na usok. At mayroon ding banayad na halimuyak. Malamlam ang liwanag ng mga kandila. Hindi ko masyadong maaninag ang nasa paligid. Tuliro akong naglakad papasok. Hanggang sa makarating ako sa tabi ng isang malaking tipunan ng tubig. Isa palang paliguan ang lugar na ito. Ang lalaki sa loob ng paliguan. Wala siyang kahit isang hibla ng damit sa katawan. Nakaupo siya sa gitna ng tubig. Umaabot ang tubig hanggang sa kanyang dibdib. Pero aninag pa rin ang matitigas niyang masel sa dibdib. Ang kanyang ebis at ang mahaba at nakabaluktot niyang mga binti. Pati na rin ang bahaging iyon na tila natatabunan ng anino. Nagulat ako ng husto. Agad kong itinaas ang aking kamay para takpan ang aking mukha. Mahal na senyorito, pakiusap po, huwag po kayong magalit. Hindi ko po sinasadyang pumasok dito ng basta-basta. Iyong lalaki po sa labas ang may kasalanan. Bigla na lang may isang basang bimpo. Ang ibinato sa aking mukha. Halika rito, iluran mo ang likod ko. Basang-basa ang bimpong iyon. Tamang-tama ang tama nito sa aking mukha. Kahit hindi naman ito masakit. Nabasa naman ang aking buhok at mga pisngi. Maging ang tapat ng aking dibdib ay nabasa na rin. Mukha na akong kawawa sa lagay na ito. Mahal na senyorito. Ako po ang yaya ng nakababatang Panginoon. Nanginginig ang aking boses habang nagsasalita. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang ba ito. Pero parang nakita ko ang kinatatakutang lalaking iyon. Natila umiti ng bahagya sa akin. Bakit? Kapag ang kapatid ko ang pinagsisilbihan mo, ayos lang. Pero kapag ako na ang pagsisilbihan mo, ay napakarami mong dahilan. Diyos ko po, paano naman naging pareho iyon? Ang ikalawang Panginoon ay wala pang 1 taon. Isang sanggol pa lang na kailangang kalingain. Pero ang panganay na ito ay mahigit 240 buwan na. Hawak-hawak ko ang bimpong iyon. At ang kamay ko ay nanginginig ng husto. Katulad na matandang lolo sa aming baryo na mahigit 70 taong gulang na. Iyong hindi na rin malinaw ang isip. Ganoon din ang panginginig ko. Mahal na senyorito. Ako po na inyong lingkod. Hinawakan ng senyorito ang aking kamay. At hinila ito palapit sa kanyang mukha. Bakit ka nanginginig? O baka naman, may itinatago ka sa akin. Sumagot agad ako. Hindi totoo iyan. Napagtanto ko na masyadong halata ang reaksyon ko. Sinubukan kong bawiin ang sinabi ko. Ang ibig ko pong sabihin ay, wala naman po akong dapat ikahiya. Oh, kung wala kang itinatago, bakit hindi ka makatingin sa akin? Titingin ako kung titingin. Lumingon ako. Handa na sana akong tumitig ng diretso sa senyorito. Pero hindi ko inaasahan. Anak ng, bigla siyang tumayo. Tumayo ang senyorito. Wala siyang suot kahit na ano. Malapad na balikat, maliit na baywang mahahabang binti at lantad na 8 pandesal sa tiyan. Kitang-kita ang lahat. Sa gulat ko ay napatakip ako ng mga mata. At napasigaw ng malakas. Pero sa totoo lang ay labis akong namangha. Hindi ko mapigilang ikumpara siya sa asawa ko, na laging abala sa pagtulong sa mga biyuda. Pareho naman silang lalaki. Pero bakit magkaiba sila? May babae kaya, na makakayanan ang init ng pagmamahal ng senyorito. Mabuti na lang. Binibiro lang ako ng senyorito. Tumayo lang siya ng isang sandali, at muling lumubog sa tubig. Hinila niya ako, hanggang sa magdikit ang aming mga basang katawan. Ikaw na mapusok na yaya. Ano ba ang tinititigan mo kanina? Agad akong napapikit, at sumagot ng pautal-utal. Wala akong nakita. Itinaas ng senyorito ang aking baba. Nakita mo? Titig na titig ka pa nga. Hindi ko na napigilang humikbi. Nakakahiya talaga. Pero kasalanan ko ba ito? Isang hamak na yaya lang ako na sumusunod sa batas. Ang gusto ko lang ay marangal at matatag na trabaho. Malayo sa malupit at walang pusong pamilya ng asawa ko. Pero ang panganay na senyorito ang nagpatawag sa akin dito para panoorin siyang maligo. At walang hiya pa niyang ipinakita ang lahat sa akin. Bakit ba kailangang pahirapan ang isang sawimpalad na babaeng gaya ko? Habang iniisip ko iyon, hindi ko mapigilang mapaiyak ng husto. Senyorito, ano ba talaga ang gusto ninyong mangyari sa akin? Yumuko ang panganay na senyorito, at hinalikan ang mga mata kong bas ng luha. Inilapit niya ang kanyang mukha sa aking tainga at bumulong. Gusto kong pakainin mo ako. Ako ang yaya ng pangalawang senyorito. Pero ang panganay na senyorito ang pinasuso ko. Buong magdamag ko siyang pinakain.
Pakiramdam ko ay naubos ang lahat ng lakas sa katawan ko. Noong una ay tumitikim-tikim lang ang senyorito. Pero bigla niyang hinigpitan ang hawak sa baywang ko. At tuluyan ng nalunod sa sarap. Napakatamis at napakabango. Ito nga ang lasang hinahanap ko. Ay hindi pala. Naadik ka na ba sa pag-inom nito? Kung gusto mo talaga, mag-alaga ka na lang kaya ng isang baka. Mula nang mamatay si Yuer, nawalan na ako ng gana sa mga bagay sa pagitan ng lalaki at babae. Kinamumuhian kong makasiping ang asawa ko. Natatakot akong manganak muli. Paano kung babae na naman ang isilang ko? Baka hindi ko na naman kayang protektahan ang buhay niya. Pero hindi ko alam kung bakit. Habang yakap-yakap ako ng senyorito sa kanyang mga bisig, bigla akong nakaramdam ng ibang klaseng pagnanasa. Nakakainis talaga. Ang senyorito ay tinitingala ng lahat at kagalang-galang. Bakit niya kailangang pahirapan ang isang disenteng babaeng gaya ko? Hindi ko napigilan ang sarili ko at nasampal ko siya. Habang tinatakpan ang aking dibdib. Senyorito, rumespeto naman kayo. Alipin ninyo ako at yaya ng inyong kapatid. Iba ang bayad kapag kayo ang pinasusuko. Akala ko, sinabi ko na ang lahat ng dapat kong sabihin. Kung mayroon lang kahit kaunting hiya at dangal ang panganay na Panginoon, dapat ay pinakawalan na niya ako. Pero sa halip ay tinanong niya ako, 500 pilak. Sapat na ba iyon? Para maging yaya ko. Nabigla ako ng husto. Ang kagalang-galang na tagapagmana ng mansyon ng duke. Ang makapangyarihang dakilang general ng kanang bantay. Nakukuha pang agawan ng gatas ang sarili niyang sanggol na kapatid. Hindi maaari. Hindi ko maaaring baliwalain ang ikalawang Panginoon. Ang ikalawang Panginoon ay napakalambing at napaka-cute. Napakabait at napakatahimik pa niya. Siya ang nagpapagaling sa sugat ng puso ko nang mawala ang aking si Yuer. Sa loob ng puso ko, ang ikalawang Panginoon ay itinuturing at minamahal ko na parang sarili kong anak. Ngunit sa isang iglap, humisin ng mapang-uyam ang panganay na Panginoon. At dahan-dahang nagsalita. Sa loob ng isang buwan, nang hina ang buong katawan ko, bigla akong napaupo sa sahig. Hindi ko magawang tumanggi. Noong pumasok ako rito sa mansyon para magtrabaho, ang sahod ko sa loob ng isang buwan ay 5 pirasong pilak lang. Ang mga biyanan ko at ang asawa ko ay magsasaka ng 1 taon. At pagkatapos bayaran ang lahat ng mabibigat na buwis. Ang matitira sa amin sa dulo ng taon ay 20 pilak lang. At ang 20 pilak na iyon ay hindi pa pwedeng gastusin ng buo. Kailangang itabi para sa oras ng kagipitan. Pambili ng gamit sa pagsasaka. At pambili ng mga binhi. Sa madaling salita, ang 500 pilak ay napakaraming pera. Huwag na nating pag-usapan ang 500. Kahit 50 pilak lang. Sapat na iyon para bilhin ang buhay ko. Kung noon pa ay mayroon na akong ganoon kalaking pera. Ang mahal kong si Yuer, hindi sana siya namatay. Alam ko, ang pumatay sa anak ko. Hindi ang kalupitan ng mga biyenan ko. Hindi ang pagiging manhid ng asawa ko. Kundi ang kahirapan. At ako, ayaw ko nang maging mahirap pa. Ang abang lingkod na ito. Handang sumunod ang aliping ito. Tinanggap ko ang hiling ng panganay na senyorito. Pero may isang kondisyon. Walang dapat makaalam sa ugnayan natin. At huwag mo akong hahanapin sa umaga. Sa madaling salita, gusto ko ng parehong panig. Kukuha ng 2 sweldo. Napakasakim ko talaga. Inakala ko natatanggihan ako ng panganay na senyorito. Sa ganoong paraan ay hindi ko na kailangang pagtaksilan ang ikalawang senyorito. Pero hindi ko inaasahan. Inayos lang ng panganay na senyorito ang kwelyo ko. Napakasakim mo naman. Pagkatapos ay sumulyap siya sa dibdib ko. Sapat na ba iyan? Natigilan ako sandali. Bago ko naintindihan ang ibig niyang sabihin. Sapat-sapat na po. Konti lang kumain ang ikalawang senyorito. Kaya marami pa ang natitira. Mula noon, sa araw ay pinapakain ko ang ikalawang senyorito. Sa gabi naman ay palihim akong nakikipagkita sa panganay na senyorito. Kailangang umiwas sa mga mapanuring mata. At kailangan ding magpuyat sa trabaho. Pakiramdam ko ay wala nang natitira sa katawan ko. Higit sa lahat, sa tuwing magkikita kami, ang panganay na senyorito ay laging nasa higaan. Nakabukas ang kwelyo. Magulo ang buhok. Mukhang mapang-akit na parang sa bahay aliwan. Pagkatapos ay sinisenyasan ako gamit ang kanyang daliri. Halika rito. Nakabukas ang kwelyo. Magulo ang buhok. Nagpakita siya ng mapang-akit na kilos. Tapos ay sinenyasan niya ako gamit ang kanyang daliri. Halika rito. Isang simpleng magsasaka lang ako mula sa probinsya. Kailanman ay hindi pa ako nakaranas ng ganitong bagay. Natukso ako at biglang uminit ang aking pakiramdam. Nanghina ang aking mga tuhod. Pero masyado akong tapat. Sobrang tapat kaya hindi ko man lang nagawang mag-isip ng mali siya o lumampas sa hangganan. Kung ano ang ipag-utos ng senyorito, iyon lang ang gagawin ko. Napagod ang senyorito sa pagkakaupo. Kaya humiga siya ng patihaya sa kama. Tinapik niya ang aking likuran. Umupo ka rito. Pakainin mo ako. Namula ang buong mukha ko sa sobrang hiya. At bilang isang masunuring babae ay umupo ako sa pagitan ng kanyang hita.
Kahit balingkinitan ang baywang ng senyorito. Pero ang bawat kalamnan niya ay punong-puno ng lakas. Bata pa lang ako ay nakikita ko na ang mga lalaking nagtatrabaho sa bukid. Nakita ko na rin silang hubad-baro habang nagtatrabaho. Alam ko na ang ganyang klase ng baywang ang siyang pinakamalakas sa lahat. Pero alam ko na hindi tama na mag-isip ako ng ganito. Ang senyorito ang aking amo. Kinuha niya ako para magtrabaho. At wala siyang ibang intensyon. Isa lang siyang matakaw na bata na parang hindi pa nahihiwalay sa gatas. Isang sanggol na may 200 mahigit na buwan na ang edad. Napagtanto ko kung ano ang nasagi ko. Bakas ang matinding kaba sa aking mukha. Senyorito, kayo po, tiningnan ako ng senyorito ng bahagya. Kalmado pa rin ang kanyang paghinga. Huwag mo na lang pansinin iyan. Pagkatapos ay pinisil niya ako ng bigla. Sinubukan kong mag-focus. Pero hindi ko na magawa. Mabilis na dumating ang takdang panahon ng 1 buwan. Buo na ang loob kong iwan ang trabahong ito na nagdudulot sa akin ng sobrang hirap. Pagkatapos kong pagsilbihan ang panganay na amo, hawak ang kapirasong papel na nagkakahalaga ng 500 pilak. Nakayuko akong tumayo sa tabi niya. Mahal na amo. Hindi na po marahil papasok ang inyong lingkod bukas. Bata pa lang ay makapangyarihan na ang panganay na amo. Napakalakas ng dating niya. Hindi ko magawang tumingin ng diretso sa kanya. Pero gusto ko ring masilip ang hitsura niya sa sandaling ito. Tiningnan lang niya ako ng matalim, na parang humingiti na hindi. Noong mapansin niyang nakatingin ako, bahagyang kumurba ang gilid ng labi niya. Bakit? Matapos mong kunin ang pera ko, balak mo na bang tumakas? Hindi po ako tatakas. Kailangan ko pa pong alagaan at pakainin ang ikalawang amo. Kaya lang po, nagtaas siya ng kilay. Baka sa mga mata niya ang pagkairita. Kaya lang Nagtaas siya ng kilay. Baka sa mga mata niya ang pagkairita. Kaya lang namumula ang aking mukha. At pabulong na sumagot, mabilis pong lumaki ang ikalawang amo kamakailan. Mas malakas na siyang kumain kaya hindi na sapat. Napairap na lang ang panganay na amo. Iinumin ko na lang ang ititira ng batang iyon. Pwede na ba iyon? Sa tono ng kanyang boses, ramdam ang pilit na pagpayag. Pero palusot ko lang naman talaga iyon para makaalis. Hindi ko na kasi matagalan ang hirap gabi-gabi. Minsan nga, noong pauwi ako sa gabi, wala ako sa sarili. At kamuntik ko nang gustong balikan ang aking asawang mahilig mambabae at tumulong daw sa mga biyuda. Napagtanto kong halos malunod na ako sa tindi ng aking pagnanasa. Sinampal ko ng malakas ang sarili ko. Pagkatapos ay nagdesisyon akong mag-resign na sa trabahong ito na nagpapawala ng bait ko. Pero huwag na lang pala. Hindi pa ako tapos magsalita. Bigla akong hinila ng panganay na amo sa kanyang yakap. Napaupo ako sa kanyang kandungan. Lumingon ako sa kanya at nakita ang nagbabaga niyang titig sa akin. Nakasanayan na niyang luwagan ang kanyang kwelyo. Uhaw na naman ba siya? Pero narinig kong nagsalita ang panganay na amo na parang naaawa sa sarili. Talaga bang mahalaga sa iyo ang batang paslit na iyon? Nagpakumbaba na ako sa pagmamakaawa sa iyo. Bakit ba mahalaga sa iyo ang batang iyon? Nagmakaawa na ako sa iyo ng ganito. Ang taong ito, talaga namang, walang kahit anong malasakit sa sariling kapatid. Hindi ko napigilang sumagot sa kanya. Kapatid niyo po ang pangalawang amo. Wala namang tumatawag sa sariling kapatid ng ganoon. At saka napakabait ng pangalawang amo. Napaka-cute pa niya. Narinig kong tumawa ng mapang-uyam ang panganay na amo. Kung ikaw ang nasa posisyon ko, lumaki ka ng maayos hanggang 20 taong gulang. Tapos biglang maililitaw na kapatid. Ang mga magulang mo. At ang kalahati ng yaman niyo ay mapupunta sa kanya. Magiging katulad mo rin ako. Iyon pala iyon. Nagsiselos siya sa kapatid niyang sanggol pa lang. Dahil naagaw ang atensyon at pagmamahal ng mga magulang nila. Hindi ko akalain. Nasa likod ng pagiging seryoso at suplado ng panganay na amo, ay napakaisip bata pala niya sa loob. Pinapatulan ang isang bata. Hindi ko napigilang kurutin ang pisngi niya. Siguro naman hindi dahil sa busy si Madam sa pag-aalaga sa pangalawang amo. Kaya wala na siyang oras sa inyo. Kaya kayo nagsiselos. Nang ma-realize ko ang ginawa ko, mabilis kong binawi ang aking kamay. Patawad po, young master. Nawala po ako sa aking sarili. Patawad po, young master. Nawala po ako sa aking sarili. Kahit na hindi na mabilang ang mga gabing magkasama tayo sa kama. Hindi na mabilang ang mga pagdikit ng ating mga balat. Pero ang lalaking ito sa harapan ko ay isang makapangyarihan at mataas na maharlika. Isa lang akong yaya. Sa kanya, dapat lang akong magpakita ng respeto. Paano ko magagawa sa kanya ang ganitong bagay? Nakangiti ang kanyang mga mata habang nakatingin sa akin. May himig na paglalaro sa kanyang boses. Ayos lang. Hayaan mong pisilin ka rin pabalik ng young master. Natigilan ako sandali, at bigla akong napasigaw.
Ah! Ang pinisil ko ay ang kanyang mukha. Pero saan niya ako pinipisil? Ang mahahaba at mapuputing daliri ng Young Master ay mabilis na tinatanggal ang aking damit. Busog na ba ang maliit na bata? Ako naman. Sa huli, hindi ko pa rin naiwan ang dagdag na trabahong ito. Sabi ng Young Master, abala daw siya sa kanyang mga tungkulin. Hindi na kailangan pumunta sa kanyang tahanan araw-araw para magsilbi. Pero kapag umuwi siya sa mansyon, kailangan ko siyang puntahan. Tungkol naman sa sahod, tuloy pa rin ang bayad tulad ng dati. Dahil dito, naiwasan ko ang araw-araw na paghihirap. Salamat sa iyong konsiderasyon, Young Master. Dahil dito, naiwasan ko ang araw-araw na paghihirap. Salamat sa iyong konsiderasyon, Young Master. Kaya lang, hindi ko na madalas makita ang Young Master. Hindi ko maiwasang makaramdam muli ng lungkot at hinanakit. Bakit kailangan laging ako ang nagpapakain sa iyo? Pero hindi mo man lang ako mapakain kahit isang beses. Kaming mga simpleng babae, nagugutom din. Ang perang ibinigay sa akin ng Young Master ay umabot na sa ilang libong tael. Mayaman na akong babae ngayon. Kahit na magkaanak pa ako ulit. At may pera na rin para mapalaki siya ng maayos. Hindi na siya matutulad kay Yuer. Dahil lang sa panghihinayang sa pambayad sa doktor. Kaya maaga siyang pumanaw. Pero sa totoo lang ay sukdulan na ang pagkamuhi ko sa asawa ko. Hindi ako magkakaanak sa kanya. At si Young Master naman ay hindi ako gagalawin. Mag-isa lang ako. At hindi naman ako makakabuo ng mag-isa. Higit sa lahat, isang hamak na yaya lang ako. Habang siya naman ang tagapagmana ng pamilya. Napakalayo ng agwat ng aming katayuan. Kung susubukan kong akitin siya at sumiping sa kanya. Kapag nalaman ito ng general at ng madam, baka hindi ko na malaman kung paano ako mamatay. Habang iniisip ko ito, dahan-dahan kong inuyog ang duyan ng bunsong amo. Heng-er, ikaw na lang ang meron si Tita Lian. Huhuhu. Heng-er, ikaw na lang ang meron si Tita Lian. Huhuhu. At dumating na nga ang unang kaarawan ng bunsong amo. Lahat ng mga kilalang tao sa kabisera ay dumating para magdiwang. Sa sobrang dami ng mga regalo ay hindi na ito nagkasya sa dalawang bodega. Habang karga-karga ko ang bata, ay isa-isa kaming bumabati sa mga panauhin. Ito na pala ang bunsong anak. Napakagwapo at napaka-cute naman ng batang ito. Kamukhang-kamukha niya ang kuya niya noong bata pa ito. Napakaswerte talaga ng general at ng madam. Binabati ng lahat ang mag-asawa dahil nagkaanak pa sila sa ganitong edad. Sabi nila ay siguradong magiging kasing galing din siya ng panganay na anak. Kahit na ipinagmamalaki ng general ang kanyang panganay, hindi niya pa rin mapigilang pagsabihan ito. Kapag itong si Heng-er ay naging suwail gaya ng kuya niya, ako mismo ang babali ng mga binti niya. 30 taon na siya. Pero hindi ko alam kung ano ang pinagkakaabalahan niya araw-araw. Ayaw pang mag-asawa at magkaanak. Ano ba ang gusto niya? Gusto niya bang kami pa ng nanay niya? Ang maghintay na si Heng-er ang mag-asawa at magkaanak. Para lang ba magkaapo kami? Huwag mong sabihin, kailangan pa naming maghintay ng iyong ina, na si Heng-er ang mag-asawa at magkaanak, bago kami makakarga ng apo. Hinawakan din ng asawa ng general ang kanyang kamay, at buong pusong nakiusap. Yan-er, sabihin mo kay ina. Ano ba talaga ang tipo mong babae? Basta ba babae siya? Marangal ang pinagmulan, at malusog ang pangangatawan, ay papayag na kami ng tatay mo sa kahit sino. Hindi ko hiling na magkaroon ka ng mataas na posisyon, o maging isang dakilang general. Ang tanging hiling ko lang ay magkaroon ka ng asawa at anak. Na palaging nasa tabi mo, para maranasan mo ang tunay na saya ng pamilya. Tama iyon. Nasa rurok na ng dangal ang pamilya G. At wala na kaming ibang hangad kundi ang magkaroon ng tagapagmana. Higit pa doon, usap-usapan sa buong kabisera na ang panganay na amo at ang mahal na prinsipe pati na ang iba pang mga prinsipe ay may napakalapit na ugnayan. Posible kaya, na kaya hindi ako ginalaw ng panganay na amo, ay dahil, nang maisip ko iyon, hindi ko napigilang tumingala at tingnan ang panganay na amo. Nang maramdaman niya ang titig ko, ay hindi siya nag-atubiling tumingin din sa akin. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko na parang tambol. Dali-dali akong nagyuko ng ulo. At ipinagpatuloy ang pag-aalaga sa pangalawang amo na nasa bisig ko. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko na parang tambol. Dali-dali akong nagyuko ng ulo. At ipinagpatuloy ang pag-aalaga sa pangalawang amo na nasa bisig ko. Ngunit hindi ko alam kung bakit sa loob ko ay sumagi ang isang bawal na hangarin. Gusto kong magkaanak sa panganay na amo. Kahit pa maging kabit lang ako. Haha, nagbibiro lang ako. Hindi maaari. May asawa na ako. Isang babaeng may asawa lang naman ako. Wala man lang akong karapatang maging kabit niya. At higit sa lahat, mukhang hindi naman ako gusto ng senyorito. Dahil kung hindi, noong mga panahon na nakakandong ako sa kanya para padedehin siya araw-araw. Sana ay matagal na niya akong inalagaan ng higit pa roon. Sa tingin ko, siguro ay may sakit na ako. Isang sakit sa pangulila dahil sa pag-ibig.
dahil sa pagpipilit ng general at ng kanyang asawa, at sa panggigipit ng mahal na hari at reyna. Pumayag na rin ang senyorito na humanap ang mga tagapamagitan ng mapapangasawa para sa magiging tagapagmana. Dito sa mansyong ito, malapit nang magkaroon ng bagong may bahay. Isang hamak na yaya lang ako, kaya lalong wala na akong pag-asa. Kaya naman, ang paraan ng pagtingin ko sa senyorito ay naging puno ng pait at hinanakit. Itinaas ng senyorito ang aking baba at tinanong ang dahilan. Anong problema? Malapit na sa edad na kailangang awatin sa pagdede ang pangalawang senyorito. Mukhang hindi na balak ng mansyon na panatilihin ang isang lingkod na katulad ko. Panahon na siguro para bumalik ako sa aming tahanan. Sa nakalipas na 2 taon, habang wala ako sa bahay, nagkaanak ang asawa ko sa isang biyuda sa aming baryo. Sa nakalipas na 2 taon, habang wala ako sa bahay, nagkaanak ang asawa ko sa isang biyuda sa aming baryo. Sumulat siya sa akin at sinabing ibibigay niya ang bata para ako ang magpalaki. Sa susunod, magkakaroon na rin ako ng maituturing na anak. Binigyan ako ng senyorito ng napakaraming pilak para sa aking kinabukasan. Basta't palalakihin at tuturuan ko lang ng mabuti ang bata. Kahit hindi ko siya tunay na anak. Siguradong aalagaan at rerespetuhin din niya ako paglaki niya, hindi ba? Patuloy lang ako sa pagdadaldal ng walang hinto. Nang hindi napapansin na nag-iba na ang timpla ng mukha ng senyorito, ang mga daliring nakadiin sa bewang ko ay lalong humihigpit ang kapit. Tumigil ka na sa pagsasalita. Hindi ko maintindihan ang nangyayari. Ha! Malalim ang boses ng panganay na senyorito nang magsalita siya. Sabi ko sa iyo, huwag ka nang magsalita. Pagkatapos, hinigpitan niya ang hawak sa aking pulso. Binibigyan kita ng pera para babuhayin mo ang ibang lalaki, pati na ang anak niya sa ibang babae. Naguguluhan ako. Sinisenyas ko ang aking mga daliri. Kapag naibigay na ang pilak sa alilang ito, akin na ang perang iyon. Kung paano ko ito gagastusin. Sarili ko na itong desisyon, di ba? Ang isang babaeng tulad ko sa bahay ay sumusunod sa ama. Kapag nag-asawa na ay sumusunod sa asawa. Habang buhay lang akong makikinig sa sasabihin ng asawa ko. At susunod sa lahat ng gusto niya. Niloloko ko lang siya. Wala talaga akong balak na umuwi. Niloloko ko lang siya. Wala talaga akong balak na umuwi. Sa nakalipas na 2 taon, ang pilak na ibinigay sa akin ng senyorito ay umabot na sa mahigit 10,000 piraso. Sa dami ng perang ito, kahit 10 asawa pa ay kaya kong bilhin. Ano pa ang gagawin ko sa iisang asawang iyon? Pero hindi ko ipinaalam sa asawa ko na marami akong pera. Para sa kanya, ang alam lang ng asawa ko ay buwan-buwan. Mayroon akong 5 pirasong pilak bilang sahod. At saka, ang sahod ko bawat buwan. Ipinapadala ko lahat sa kanila. May biyudang wang na ang asawa ko ngayon. May anak na rin sila. Talagang ayaw na niya akong pabalikin. Pera ko lang ang gusto niya, hindi ang pagkatao ko. Pati ang senyorito ay ayaw na sa akin. Kahit ang asawa ko ay ayaw din sa akin. Isa talaga akong babaeng walang nagmamahal. Habang iniisip iyon, 2 patak ng luha ang dumaloy mula sa aking mga mata. Tinitigan ako ng unang Ginoo. Puno ang kanyang mga mata ng sari-saring emosyon. Kung nagpasya ka ng bumalik sa iyong asawa, ano pa ang iniiyak-iyak mo ngayon? Dahil ba pinagtaksilan ka ng asawa mo at nagkaanak sa iba? Umiling-iling ako. Hinahayaan ang aking mga luha na malayang bumuhos. Huwag ka nang magtanong. Unang Ginoo. Pakiusap, huwag ka nang magtanong. Huwag na. Unang Ginoo. Huwag ka nang magtanong. Paano niya malalaman kung gaano kasakit ang nararamdaman ko? Sa sandaling ito, labis kong kinaiinggitan ang mga maharlikang babae na maaaring ipakasal sa kanya. Napakaraming tao sa mundo ang ipinanganak sa mga tanyag na pamilya. Bakit hindi ako pwedeng maging isa sa kanila? Kalimutan mo na, kahit sabihin ko pa sa kanya, hindi niya rin maiintindihan. Hinawakan ko ang kanyang pisngi. Hayaan mo na. Pagod na ako. Magpahinga na po kayo, unang Ginoo. Bukas, kakausapin ko na po ang ginang. Para umalis sa mansyon at umuwi na. May gusto pa sanang sabihin ang unang Ginoo. Ngunit wala na akong ganang makinig. Tumayo na ako at umalis. Itinaas ng unang Ginoo ang kanyang kamay para pigilan ako. Ngunit ibinabarin niya ito. Saglit akong napatigil. At lalo pang binilisan ang paglakad. Dahil ayokong makita niya kung gaano kapangit ang itsura ko kapag umiiyak. Nagpaalam ako sa asawa ng general. Naawat na po sa pagsuso ang pangalawang Ginoo. Napakarami pong mga katulong at tagapagsilbi sa mansyon. Kaya hindi na po ninyo ako kailangan. 2 taon na po akong malayo sa aking pamilya. Oras na para bumalik. 2 taon na ang nakalipas mula nang umalis ako sa bahay. Panahon na para umuwi. Tiningnan ako ng asawa ng general. At may halong lungkot na nagsabi, ikaw talagang bata ka. Nagustuhan talaga kita. Sa loob ng 2 taon na ito, ibinigay mo ang lahat sa pag-aalaga kay Henry. Malaking tulong ang nagawa mo sa akin.
Noong una, gusto sana kitang panatilihin dito sa mansyon para patuloy na alagaan si Heng-er. Pero nang pag-isipan ko, napakabata mo pa at may asawa ka pang naghihintay sa bahay niyo. Paano ko hahayaang dahil lang sa pag-aalaga sa anak ko ay mawalay ka ng matagal sa iyong asawa? Napakabuti mong tao. Dapat ay magkaroon ka rin ng sarili mong mga anak. Napaiyak ako sa sobrang pagkadala. Huhuhu. Maraming salamat po sa pag-unawa, madam. Kahit na ganoon, gusto ko sanang magkaroon ng anak sa anak nyo. Pero hindi ko magawang sabihin ang mga katagang iyon. Kaya nagpasalamat na lang ako ng may buong paggalang. Bitbit ang mga pilak at tela na regalo ng madam. Pati na ang mga alahas at pagkain ay lumisan na ako sa mansyon. Bitbit ang mga pilak at tela na regalo ng madam. Pati na ang mga alahas at pagkain ay lumisan na ako sa mansyon. Paglabas ko ng mansyon, mabuting nagtanong sa akin ang tauhan ng panganay na amo. Ate Lian Yang, aalis ka na ba talaga? Kaya mo bang dalhin ang lahat ng gamit na iyan? Gusto mo bang ikuha kita ng kalesa? Sa loob ng 2 taon na ito, ang lihim naming pagkikita ng panganay na amo ay alam ng tauhang ito. Ngayong nakikita niyang aalis na ako, wala man lang siyang sinabing kahit isang salita para pigilan ako. Siguradong utos ito ng panganay na amo. Talaga bang, hahayaan niya lang akong umalis ng ganito? Hay nako Lian Yang, nag-ilusyon ka lang pala. Pero pagdating ng karwahe, tumingin ako sa kutsero. Natigilan ako. Senior Master. Nakasuot ng salakot ang Senior Master. Nakasuot siya ng simpleng damit na parang sa ordinaryong tao. Napatingin siya sa akin. Hindi ba uwi ka na? Ihahatid kita. Ako, hindi niya ako pinigilang umalis. Siya pa mismo ang maghahatid sa akin. Gusto ko sanang isisi sa kanya ang pagiging walang puso. Pero ngayon, isisisi ko naman sa kanya ang pagiging sobrang maasikaso. Hinigpitan ko ang hawak sa aking balutan. Hay hindi na siguro kailangan. Kailangan. Pagkatapos ng lahat, inalagaan mo kami ni Heng-er sa loob ng 2 taon. Malaki ang utang na loob namin sa pag-aaruga mo. Kailangan. Pagkatapos ng lahat, inalagaan mo kami ni Heng-er sa loob ng 2 taon. Malaki ang utang na loob namin sa pag-aaruga mo. Sa takot ko, dali-dali kong tinakpan ang bibig niya. Para patigilin siya sa pagsasalita, hinaan mo ang boses mo. Nakakahiya ito, hindi ba? Ang makasama ako. Sa tingin mo ba'y kahiya-hiya? Hinaan ko ang boses ko at nagmakaawa sa kanya. Senior Master, wag na po kayong magsalita ng kung ano-ano. Wala naman po talagang namagitan sa atin. Isang kamay niya akong hinila papalapit sa kanya. Ang malakas niyang kamay ay humawak sa aking bewang. Pwede namang magkaroon. Ang kamay na nakahawak sa bewang ko ay dahan-dahang humahaplos. Ano sa tingin mo? Gusto mo bang hiwalayan ang asawa mo at sumama ka sa akin? Tumingin ako sa kanya. Biglang kumabog ang dibdib ko. Sabi ko sa sarili ko, anak ng tinapa. Kuya, bakit hindi mo agad sinabi? Nag-resign na ako sa trabaho ko. Nagpaalam na rin ako sa lahat ng mga tao sa mansyon. Kung kailan pa uwi na sana ako. Ngayon mo lang sasabihin ang mga ganyang bagay. Nang makita niyang nanlalaki ang mga mata ko, at nananatiling tahimik, kinamot ng panganay na amo ang dulo ng ilong niya. Ayaw mo ba? Alam ko namang ang lalaking walang kwentang iyon lang ang nasa isip mo. Ang asawa mong manloloko. Sige na lang. Ayaw mo ba? Alam ko namang ang lalaking walang kwentang iyon lang ang nasa isip mo. Ang asawa mong manloloko. Sige na lang, buwisit talaga. Huwag mo namang sabihing hayaan na lang. Pero dahil mabait at masunurin akong babae, noong sinabi niyang sige na lang, wala na akong nagawa. Tahimik ko na lang na hinawi ang kortina at pumasok sa loob. Isang kortina ang namagitan sa paningin naming dalawa ng amo ko. Doon sa parte na hindi niya ako nakikita. Hindi ko na napigilang humikbi ng mahina. Nang mapagod na ako sa kakaiyak, nakatulog na lang ako sa loob ng kalesa. Hindi ko na alam kung anong oras na noon. Dahan-dahang huminto ang kalesa. Tinapik ng amo ko ang balikat ko. Para gisingin ako. Gising na. Kumain ka muna bago ka matulog ulit. Bigla akong nagising at nataranta. Pagbaba ko nakita kong hindi lang siya nagpaapoy. Nag-ihaw pa siya ng manok at nagluto ng sabaw ng isda. Hindi ko mapigilang tumingin sa kanya nang may paghanga. Sir, kayo po ba ang gumawa ng lahat ng ito? Ang galing niyo naman po. Napakabuti niyo dahil hinatid niyo na nga ako pa uwi. Ipinagluto niyo pa ako ng makakain. Dapat nga ako ang gumagawa nito para sa inyo. Kung ang asawa ko lang, siguradong hindi niya gagawin ang mga ito para sa akin. Hihiga lang yon at mag-uutos-utos lang. Tapos ako ang pagagawin niya ng kung ano-ano. Tuwang-tuwa si Young Master sa papuri. Wala lang yan. Noong panahong sumasabak pa ako sa digmaan. Tuwang-tuwa si Young Master sa papuri. Wala lang yan. Noong panahong sumasabak pa ako sa digmaan. Maraming ikinuwento sa akin si Young Master tungkol sa kabataan niya. Kahit na, 22 anyos pa lang naman siya ngayon.
Bata pa rin talaga. Pero 4 na taong gulang pa lang siya, nasa hukbo na. Sumasama na sa general para mamuno ng mga sundalo sa laban. Ang mga pinagdaanan niya ay mga bagay na hindi ko mararanasan kahit 10 buhay pa akong magsasaka. Hanggang sa lumabas ang pangalan ko sa kwento niya. Noong mga panahong iyon, mag-isa kong pinaslang ang mga bandido sa kampo nila. Masyado akong maraming napatay. Kaya napuno ako ng matinding galit. Nang maubos ang lakas ko, muntik na akong mawala sa sarili. Ikaw ang nagligtas sa akin. Hinila mo ako pabalik mula sa bingit ng kadiliman. Mula noon, sa tuwing gusto kong pumatay ng tao, naaalala kita. Ang mga sinabi ni Young Master, ang nagpatigil sa pagkagat ko. Sa hita ng manok, napasigaw ako sa isip ko. Ang ibig niyang sabihin, sa mga gabing iyon na para akong mababaliw sa kanya. At hirap na hirap sa pagtitiis. Habang yakap-yakap niya ako, at kami naglalambingan, ang iniisip niya talaga ay pagpatay ng tao. Habang yakap-yakap niya ako, at kami naglalambingan, ang iniisip niya talaga ay pagpatay ng tao model. Kaya pala hindi niya ako pinapansin. Ano nang ibig sabihin ito ngayon? Bakit niya sinasabi sa akin ang mga ito? Baka bigla siyang mabaliw at patayin ako. Tutal naman, wala na akong gatas na maipapainom sa kanya. Nakita ng senyorito na natigilan ako. Itinaas niya ang kamay para hawiin ang buhok sa pisngi ko. Nabulunan ka ba? Humigop ka ng sabaw. Pilit akong humiti. Hehe, salamat po, senyorito. Walang anuman. Matapos kumain at uminom, nagpalipas kami ng gabi sa tabi ng daan. Mula rito hanggang sa bahay ng asawa mo. Kalahating araw pa ang biyahe. Dito muna tayo magpapahinga ngayong gabi. Bukas na tayo magpapatuloy. Tumango ako at pumasok sa loob ng karwahe. Alaynan, pagpasok ko nalaman kong sumunod din pala sa loob ang senyorito. At balak pa niyang humiga sa tabi ko. Senyorito, anong? Kitang-kita sa mukha ng senyorito ang pagod. Itinaas niya ang kamay at niyakap ang baywang ko. At dinala ako sa kanyang yakap. Idiniin niya ako sa kanyang dibdib. Matulog ka na. May biyahe pa tayo bukas. Idiniin niya ako sa kanyang dibdib. Matulog ka na. May biyahe pa tayo bukas. Pwede bang huwag masyadong malakas ang tibok ng puso mo? Ang ingay ng kabog sa tenga ko. Hindi ako makatulog eh. At saka masyadong mahigpit ang yakap niya. Hindi ako comfortable. Hindi ko napigilang gumalaw ng bahagya. Ang malalim niyang boses ay maihalong. Lamig nang magsalita siya mula sa itaas ko. Sige, gumalaw ka pa. Hindi ka na namin hahayaang bumalik sa pamilya ng asawa mo. Hayaan mo na. Kailangan ko pang hanapin ang asawa ko para kunin ang kasulatan ng aming hiwalayan. Kinaumagahan, pagkatapos naming maghilamos sa tabi ng ilog, nagpatuloy na kami sa aming paglalakbay. Ang galing talaga ni Young Master. 2 araw na siyang bumiyahe pero hindi man lang napagod. Samantalang ako, nakasakay lang sa karwahe. Halos masuka na ako sa sobrang alog. Sa wakas ay nakabalik na rin ako sa aming baryo. At pinagkaguluhan ako ng lahat ng mga taga-baryo. Nagbalik na si Lian Yang. Mga 2 taon na rin tayong di nagkita, no? Ang tagal nating hindi nagkita. Lalo kang gumanda. Ang pamilya Zhang, sa pagkakaroon ng manugang na tulad mo, ay napakaswerte talaga. Ang pamilya Zhang, sa pagkakaroon ng manugang na tulad mo, ay napakaswerte talaga. Talaga naman, sobrang sinuwerte ang pamilya Zhang. Ang manugang nila, nagtatrabaho sa kabisera bilang yaya para sa mayamang pamilya. Ipinapadala ang sahod buwan-buwan para suportahan ang buong pamilya ng asawa niya. Pero ang asawa niya, nakipagrelasyon pa sa biyudang si Wang. Nagkaanak na nga sila. Sa tingin ko, itong manugang ng mga Zhang ay ginawa lang talagang tanga. Nga, Ining Lian, wag mo sanang masamain, Ija. Ngayong nakabalik ka na, kailangan mo ng bantayang maigi ang asawa mo. Sa mga nagdaang taon, dahil sa perang ipinapadala mo, nakapagpatayo ng bagong bahay ang pamilya Zhang. At gumanda ang buhay nila, nakakakain na ng karne. Kung pababayaan mo lang, mapupunta lang sa iba ang lahat ng pinaghirapan mo. Habang pinapakinggan ko ang usapan ng mga ale sa baryo, namula ng husto ang mukha ko sa hiya. Mga ale, pakiusap, tama na po. Matagal ko nang alam ang mga bagay na ito, at wala akong pakialam. Matagal ko nang alam ang mga bagay na ito, at wala akong pakialam. Tutal, nagpapadala naman ako ng pera, para lang mapaamo sila, para hindi na nila ako guluhin. Pero mukhang galit na galit ang binatang amo. Sinipa niya ang post ng karwahe, na lumikha ng malakas na tunog. Nakuha ng ingay ang atensyon ng mga ale, at lahat sila ay nag-usyosong tumingin. Oy, kaninong karwahe yan? Ang laki, ang ganda. Halatang sa mayayamang pamilya lang yan. Nga, Lian Yang, yumaman ka na ba? Agad akong nagpaliwanag. Karwahe ito ng mansyon ng general.
Babalik din ito pagkatapos akong ihatid. Mabait ang asawa ng general. Naawa siya dahil malayo ang bahay ko. Kaya pinahatid niya ako sa kutsero ng mansyon. Tinitigan ako ng masama ng binatang amo. At pabulong na nagngalit ng ngipin sa tabi ko. Kutsero! Pabulong akong nagmakaawa. Pakiusap. Malamig na suminghal ang binatang amo. Lesiw! Pabulong akong nagmakaawa. Pakiusap. Malamig na suminghal ang binatang amo. Lesiw! Narinig ng pamilya Zhang ang ingay sa bungad ng nayon. Nakita ako ng biyenan ko. At napakasama ng tingin niya sa akin. Lian Yang, bakit ka bumalik? Hindi ba't naninilbihan ka sa mansyon ng general? May pagkain at inumin ka naman doon. Hindi mo kailangang mag-alala para sa pamilya. Bakit ka pa bumalik? Magalang akong nagpaliwanag. Inawat na sa pagsuso ang batang senyorito. Hindi na niya kailangan ang serbisyo ko. Naawa sa akin ang ginang dahil matagal na akong wala sa bahay. Natatakot siyang magkalayo kami ng loob ng asawa ko. Kaya pinauwi na niya ako. Agad akong pinipingot ng biyenan ko. At malakas akong sinigawan. Sa tingin ko, wala ka lang talagang silbi. Sigaw ng biyenan ko. Nakikita ko yung mga yaya sa ibang bahay. Kahit inawat na ang alaga nila, naiiwan pa rin sila para alagaan ang batang amo nila. Sigurado ako dahil tanga ka. Hindi ka marunong sumipsip sa mga amo mo. Kaya kanila tinanggal sa trabaho. Siguradong dahil yan sa tanga ka. Hindi ka marunong magpalakas sa mga amo mo. Kaya kanila sinibak. May anak na binubuhay ang asawa mo ngayon. Kami ng biyanan mong lalaki ay mga pobreng magsasaka lang sa probinsya. Kung mawawala ang buwan ng sahod mong 5 tael na pilak, paano mabubuhay ang buong pamilya natin? Wala akong pakialam. Bumalik ka doon ngayon din. Magmakaawa ka sa ginang na payagan kang manatili. Ipagpatuloy mo ang pag-aalaga sa batang senyorito. Noong una, ayaw mo ngang ipakuha ng doktor si Yuer. Ngayon, sa sweldo ko umaasa ang buong pamilya. Paanong naging ganito kakapal ang mukha ng isang tao? Pero sanay na akong kimkimin ang sama ng loob. Kapag inaapi, iiyak na lang ako. Biyenan, bitawan niyo po ako. Ang sakit. Agad na lumapit ang binatang senyorito. At tinabig ang kamay ng biyenan ko. Anong ginagawa mo? Nagtatakang tumingin ang biyenan ko sa binatang senyorito. Sino ka? Paliwanag ko. Siya ang kutsero mula sa mansyon ng general. Ipinahatid ako ng asawa ng general sa kanya. Siya ang kutsero mula sa mansyon ng general. Ipinahatid ako ng asawa ng general sa kanya. Agad na nagpalit ng ekspresyon ang biyenan ko at naging mapanuyo. Ay, ikaw pala ang kutsero, iho. Napagod ka siguro sa biyahe, ano? Gusto mo bang pumasok muna sa bahay para uminom ng tsaa? At kumain na rin. Ang bahay namin, ang pinakamaganda na sa buong nayon ngayon. Paano namang hindi gaganda? Ang buwanan kong sahod na mahigit 100 pilak sa loob ng 2 taon. Ay inubos lang nilang lahat. Mahina akong nagsalita. 2 taon na akong wala sa bahay. Gusto kong makita si Yuer. Pumunta sa puntod niya para magsindi ng insenso. Tiningnan ako ng biyenan ko ng may paghamak. Para bang isa akong tanga na wala ng pag-asa. Isang pabigat na maagang namatay. Patay na kong patay. Ano pa ang titingnan doon? Ang kailangan mong gawin ngayon ay umalis at kumita ng pera. Pautal-utal kong sinabi. Pero kami ng asawa ko. Wala pa kaming anak ng asawa ko. Pero kami ng asawa ko. Wala pa kaming anak ng asawa ko. Inirapan ako ng biyenan ko at sinabi, may ibang mga anak para sa iyo. Ano pa man ang sabihin, ikaw pa rin ang kinikilalang ina ng mga bata. Kapag tumanda ka na, at hindi mo na kayang magtrabaho, siguradong aalagaan ka nila. Tapos sinulyapan niya ako at sinabi, buntis na naman si Hwilan. Dati, ikaw mismo ang nagsabi. Nahayaan si Hwilan na magkaanak para kay Zur. Si Hwilan ay ang pangalan ng biyudang Wang. Kaya pala, kahit na umuwi na ako, wala pa rin akong lugar dito. Hawak ang panyo, pinunasan ko ang aking luha. Palihim kong sinulyapan ang ekspresyon ng binata. Nakakuyom ang kanyang kamao. Nag-aalab sa galit ang kanyang mga mata. Siguro, nagagalit siya para sa akin. Inihatid kami pa uwi ng binata gamit ang karwahe. Nagdahilan siyang pagod na ang kabayo. At kailangang magpahinga sa bahay ng mga Zhang ng isang gabi. Nakatitig ang buong pamilya Zhang sa mga regalong ibinababa mula sa karwahe. Nanlaki ang kanilang mga mata. Kaya naman pumayag sila agad. Kumpara sa 2 taon na nakalipas. Nakapagdagdag ng 5 malalaking bahay na yari sa tisa ang pamilya Zhang. Kahit ang bakuran ay dumoble ang laki. Kumpara sa 2 taon na nakalipas. Nakapagdagdag ng 5 malalaking bahay na yari sa tisa ang pamilya Zhang. Kahit ang bakuran ay dumoble ang laki. Ang biyudang si Wang ay lumipat kasama ang kanyang 2 anak na lalaki. May isa siyang pasan-pasan. At buntis pa siya sa isa pa. Nagsisibak ng kahoy ang asawa ko sa gilid.
Pinupunasan ng biyudang si Wang ang kanyang pawis. Para bang sila talaga ang isang pamilya. Nang makita ako, kumunot ang noo ng asawa ko. Lian Yang, ba't ka bumalik? At hindi na malayang hinigpitan ang hawak sa kamay ng biyudang si Wang. May bahid ng pag-iingat sa kanyang mukha. Itong walang kwentang to. Sinibak na sa mansyon ng general. Agad na napaiyak ang biyudang si Wang. Naku po. Paano na tayo mabubuhay ngayon? Zhang Tiezhu. Ikaw ang nagsabi noon. Natutulungan mo akong palakihin ang mga anak ko. Sinabi mo pa na ang asawa mo ay nagtatrabaho sa isang mayamang pamilya. Na magpapadala siya ng 5 tael na pilak buwan-buwan. Kaya lang naman ako sumama sa'yo. Ngayong may anak na tayo. At buntis pa ako sa isa. Sinibak na pala ang asawa mo. Paano na kami ng mga anak ko? Paano tayo mabubuhay niyan? Paano na ako at ang mga anak ko? Paano tayo mabubuhay niyan? Katawa-tawa, dati, kayang mabuhay ng isang pamilya sa pagsasaka lang. Kayang mabuhay sa pag-asikaso ng mga panauhin. 2 taon ninyong sinipsip ang dugo ko. Tapos ngayon, hindi na kayo mabubuhay. Sa isip ko, nandidiri ako. Pero nagpakita ako ng lungkot sa mukha ko. Kayo, mahal, paano mo nagagawa sa akin ito? Mayabang na sinabi ng asawa ko. Asawa kita. Hindi mo ako binigyan ng anak na lalaki. Ibang tao ang nagbigay sa akin. Kaya kailangan mo silang palakihin para sa akin. Buntis si Huilan. Kailangan naming magsaka dito sa bahay. Kung hindi ka aalis para magtrabaho, sino ang kikita ng pera para buhayin ang buong pamilya natin? Mahina akong nagsalita. Itong mga nakaraang taon, nagtatrabaho ako sa malayo. Ang perang ipinadala ko ay umabot na sa 100 pirasong pilak. Gamit ang perang iyon, siguro naman ay sapat na para mabuhay, hindi ba? Kailangan ko lang kumain ng sapat. Agad na sumigaw ang biyudang si Wang. Hindi pwede. Yung perang iyon, halos naubos na. Hindi pwede. Yung perang iyon, halos naubos na. At saka, magsisimula ng mag-aral ang 2 kong anak na lalaki. Sabi ng asawa mo, pag-aaralin niya sila, para kumuha ng pagsusulit para maging opisyal. Aatras ka pa ba ngayon? Pagkasabi niyon, tila galit na galit. Sumimangot siya at hinawakan ang kanyang tiyan. Puro malamig na pawis ang noo ko. Itong babaeng ito, ay napakakapal talaga ng mukha. Sinong edukadong tao ba? Ang binuhay ng ina sa pamamagitan ng pag-akit sa asawa ng iba. Hindi ba sila natatakot na madungisan ang pangalan nila kapag kumalat ito? Tinakpan ko ang aking mukha, at humagulgol sa pag-iyak. Pero, nakaalis na ako sa mansyon ng general. Kumuha na rin ng iba ang ginang para alagaan ang batang amo. Hindi na ako makakabalik. Kung ayaw niyo na sa akin, paano na lang ako mabubuhay? Sige, aalis ako. Pero, ibalik niyo ang pera ko. Zhang Tiezhu. Ako ang legal mong asawa. Zhang Tiezhu. Ako ang legal mong asawa. Itong si Biyuda Wang at ang mga anak niya, ay mga anak sa labas. Mga bastardo. Wala silang karapatang buhayin ko. Ayaw ng asawa ko na may nagsasabi ng masama tungkol kay Biyuda Wang. Sa sobrang galit, susugurin na sana niya ako para sampalin. Ano bang pinagsasasabi mo? Sino ka para pagsalitaan si Huilan ng ganyan? Ang 2 anak ni Biyuda Wang ay pinalaking malulusog at matataba. Parehong nasa 7 o 8 taong gulang. Nang makita iyon, parang bala silang sumugod para saktan ako. Huwag mong apihin ang nanay ko. Sabi ni Lola, isa ka raw manok na hindi marunong mangitlog. Kung hindi dahil sa nanay ko na nagbigay ng anak na lalaki sa pamilya ninyong Zhang. Matagal nang naubos ang lahi ninyo. Nga. Sabi ni nanay, wala kang anak na lalaki. Lahat ng perang kinikita mo ay sa amin. Napatawa na lang ako. Kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Walang kwenta rin ang mga anak ni Biyuda Wang. Ang kanilang pananakit, natural na naharang ng panganay na anak ng general. Tumingin ang asawang lalaki sa panganay na anak. Itong batang ito, dinidisiplina ko lang ang sarili kong asawa. Wala kang karapatang makialam sa amin. Dinidisiplina ko lang ang sarili kong asawa. Wala kang karapatang makialam sa amin. Siya pa rin naman ang yaya ng nakababatang Panginoon. May kaunting respeto pa rin siya sa mansyon ng general. Pero kaibigan, may gusto lang akong sabihin sa iyo kung ayos lang. Kumunot ang noo ng asawang lalaki. Ano iyon? Bumulong ang panganay na anak sa kanyang tenga. Dati nang nagtatrabaho ang asawa mo sa mansyon ng general. Malaki ang nakukuha niyang sahod noon. Siyempre pabor iyon sa inyo. Pero ngayon, nawalan na siya ng trabaho at bumalik na siya rito sa bahay. Hindi lang siya nawalan ng kitang maibibigay sa pamilya niyo. Kailangan niyo pa siyang pakainin at buhayin.
Tingin ko naman iyong kabit mo ay mukhang matino naman. Maganda ang hitsura at mukhang masipag. Kaya ka pa niyang bigyan ng anak na lalaki. Bakit hindi mo na lang hiwalayan ang dati mong asawa? Pakasalan mo na lang siya. Ano? Napailing ang asawang lalaki. Hindi dapat basta-basta itinatapon ang asawang nakasama sa hirap. Kahit marami pang pagkakamali si Lian Yang. Siya pa rin ang pinakasalan ko sa harap ng lahat. Tila bihasa ang panganay na anak sa pagmamanipula ng isipan. Ang babaeng hindi ka mabigyan ng anak na lalaki. Anong silbi kung mananatili pa siya sa piling mo? At isa pa, kung mananatili siya rito, guguluhin lang niya ang katahimikan ng buong pamilya niyo. Ang babaeng hindi ka mabigyan ng anak na lalaki. Anong silbi kung mananatili pa siya sa piling mo? At isa pa, kung mananatili siya rito, guguluhin lang niya ang katahimikan ng buong pamilya niyo. May naisip akong paraan, baka nga lang hindi ka pumayag. Agad na nagliwanag ang mga mata ng asawa ko. Anong paraan iyan? Kapatid, bilisan mo, sabihin mo sa akin. Hiwalayan mo siya. Wala siyang mapupuntahan. Kaya mapipilitan siyang sumama sa akin. Dadalhin ko siya sa bahay aliwan at ibebenta. Hati tayo sa kikitain. Sa ganoon, magkakapera ka na para makapag-asawa at bumuhay ng anak, hindi ba? Pagsapit ng gabi, nagkulong ako sa kwarto at umiyak. Ang batang amo at ang asawa ko ay nagiinuman sa bakuran. Lihim na pinagpaplanuhan ang pagbenta sa akin. Nag-aalangan pa rin ang asawa ko. Kahit na malupit at walang utang na loob ang taong iyon. Pero dahil hindi siya gaanong nakapag-aral, hindi pa siya nakakaisip ng masama. Pero tinulak siya ng batang amo na gawin iyon. Naglabas siya ng isang pirasong pilak. Kapatid, heto, 10 tael na pilak bilang paunang bayad. Ikaw na muna ang humawak. May mga koneksyon ako sa syudad. Sisiguraduhin kong makakapasok siya doon. At hinding-hindi na makakalabas pa. Ang problema lang, isa siyang babaeng nag-asawa na. At nanganak na. Imposibleng maibenta siya sa mataas na halaga. Ako, bilang kapatid mo, ay gagawin ang lahat ng paraan. Ang problema lang, isa siyang babaeng nag-asawa na. At nanganak na. Imposibleng maibenta siya sa mataas na halaga. Ako, bilang kapatid mo, ay gagawin ang lahat ng paraan. Nitong 2 taon, kahit na ako ang bumubuhay sa asawa ko. Pero palaging may pinagkakagastusan sa bahay. Ang buwan ng perang ipinapadala ay hindi kailanman naipon. 10 tael na pilak ay napakalaki ng tukso. Napakagatlabi na lang siya. Kinuyom ang kamao. CJ, susulat na ako ngayon ng sulat ng hiwalayan. Kinabukasan ng umaga, ibinato niya sa akin ang sulat ng hiwalayan. Julian Yang, maraming taon ka ng asawa ko pero hindi mo ako mabigyan ng anak. At napakaselosa mo. Hindi ka makatwiran at palaaway. Yamang ayaw mo ng maayos na pagsasama. Kung gayon, umalis ka na. Ang pamilya Zhang ay hindi tumatanggap ng manugang na tulad mong walang modo. Tungkol sa perang ipinadala mo sa inyo dati. At ang mga gantimpala mula sa mansyon ng general. Lahat yan ay pag-aari ng pamilyang Zhang. Wala kang pwedeng dalhin. Tungkol sa perang ipinadala mo sa inyo dati. At ang mga gantimpala mula sa mansyon ng general. Lahat yan ay pag-aari ng pamilyang Zhang. Wala kang pwedeng dalhin. Sa pagbabalik kong ito, gusto ko lang kunin ang mga labi ni Yuer. Kagabi, hinukay ko na ang mga labi niya. At maayos na inilagay sa isang gintong urna. Pero kunwari ay hagulgol ako ng hagulgol. Zhang Taizu, paano mo nagawa sa akin to? Akin ang lahat ng gantimpalang iyon. At ako ang kumita ng lahat ng perang yan. Pero binaliwala lang ng pamilya Zhang ang pag-iyak ko. Winalis nila ako palabas ng bahay. Padabog akong bumagsak sa lupa. Nagasgas ang mga palad ko. Kahit anong kalampag ang gawin ko sa pinto. Hindi talaga nila ito binuksan. Lumapit sa akin ang panganay na Ginoo. At tinulungan akong tumayo. Binibining Lian Yang. Sumama ka muna sa akin pabalik ng bayan. Tungkol sa mga susunod na gagawin. Saka na natin pag-isipan. Paikay ka akong sumunod sa kanya pasakay ng karwahe. Ito na lang ang tanging paraan. Humihikbi. Humagibis ang karwahe palabas ng nayon. Mabilis na humaharurot ang karwahe palabas ng baryo. Hawak-hawak ng panganay na senyorito ang sulat ng pagdidiborsyo sa akin. Paulit-ulit niya itong binabasa. Sa kuryosidad ay nagtanong ako sa kanya. Ano ba ang sinabi mo sa asawa ko? Dahil kung hindi, bakit ganoon na lang kadali para sa kanya na hiwalayan ako? Bahagyang itiningala ng senyorito ang kanyang tingin. Sinulyapan niya ako. Bakit? Hindi mo ba siya kayang iwan? Ang taong ganyan kawalang puso. Kahit ibigay pa kay Alingwang na balo ay hindi na ako mag-aalinlangan. Wala na akong kahit katiting na pagmamahal sa kanya. Wala naman. Iniisip ko lang na lahat ng ari-ariang iyon ay ako ang nagpundar. Tapos ay mapupunta lang sa ibang tao ang lahat. Biglang itinigil ng senyorito ang karwahe sa gilid ng daan. At nagpalit siya ng itim na damit at nagtakip ng mukha. Hinawakan niya ang ulo ko at hinimas ito. Maghintay ka lang.
Pagkatapos ay tumalikod siya at bumaba ng karwahe. Sa isang iglap ay bigla siyang naglaho. Hoy! Saan ka pupunta? Hindi ko alam kung saan nagpunta ang senyorito. Ang alam ko lang ay wala pang kalahating oras ang lumipas. Ay may maitim na usok ng bumubuo sa baryo. Mukhang sa direksyon iyon ng pamilya Zhang. Biglang bumalik ang senyorito sa isang iglap. Hinawakan ang tali ng kabayo. At umalis na kami agad. Biglang bumalik ang senyorito sa isang iglap. Hinawakan ang tali ng kabayo. At umalis na kami agad. Nakita ko ang paglipad ng kanyang buhok at ang hindi maikubling ngiti sa kanyang mga labi. Hindi ko mapigilang magtanong sa kuryosidad. Ano ba ang ginawa mo? Hindi ba't sabi mo? Ang mga pinaghirapan mong ari-arian. Ayaw mong mapunta lang sa pakinabang ng iba. Ha? At ano pang ginawa mo? Sinilaban ko ang kanilang talaksan ng kahoy sa likod ng bahay. Tapos inihagis niya ang mga sulo kung saan-saan. Ang 5 bagong bahay ng pamilya Zhang. Sinunog niyang lahat. Pagkatapos niyang sabihin iyon ay lumingon siya sa akin at kumindat. Pinagaan niya ang loob ko. Huwag kang mag-alala, walang nasaktan. Yung mga bahay lang naman. Mukhang hindi na talaga maisasalba. Grabe, siya na talaga ang lalaking gusto ko. Sobrang astig sa ginawa sa akin ng pamilya Zhang. Nararapat lang sa kanila ang kamalasang ito. Nakaganti na rin si inay para sa iyo. Mabilis ang takbo ng karwahe. Huminto lang ito nang gumabi na. Ang panganay na Ginoo ay umigib ng tubig para magluto. Sobrang hilo na ako. Kaya naupo na lang ako sa isang bato at tahimik na naghintay. Sobrang hilo na ako. Kaya naupo na lang ako sa isang bato at tahimik na naghintay. Sa totoo lang, bata pa lang ako nang mawala ang nanay ko. Sanay na ako sa gawaing bahay at trabahong bukid. Pero hindi ko alam kung bakit. Simula nang sumama ako sa panganay na Ginoo, naging napakadelikada ko na. Siguro dahil talagang napakagaling mag-alaga ng tao ng panganay na Ginoo. Noon si Zhang Tiezu, kung naging mabait lang siya sa akin kahit katiting lang ng kabaitan ng panganay na Ginoo. Siguro hindi ko nagugustuhing umalis. Bumalik ang panganay na Ginoo. May daladalang 2 isda. Tumatagaktak pa ang tubig mula sa dulo ng buhok niya. May ilog pala sa malapit. 2 isda lang ang nahuli ko. Magsabaw muna tayo ng isda ngayong gabi. Bukas pagbalik natin sa mansyon. Magpapaluto ako sa kusinero ng masarap para sa iyo. Namula ang mukha ko. Napayo ko. Mabuti na to. Sa gabi, hawak ko ang mangkok. Dahan-dahang humihigop ng sabaw ng isda. Tila walang pakialam na nagtanong sa akin ang panganay na Ginoo. Lian Yang, ngayong wala ka ng asawa. Pwede mo ba akong pakasalan? Biglang kumabog ng malakas ang puso ko. Sa wakas, papakasalan na niya ako. Isang lalaking ganito kabait. Talaga bang para sa akin na? Isang lalaking ganito kabait. Talaga bang para sa akin na? Nang makita ng panganay na Ginoo na hindi ako sumasagot, kinuskus niya ang kanyang ilong. Alam kong iniisip mo pa rin ang dati mong asawa. Pero ngayon, wala ka ng ibang mapupuntahan. Ang pakasalan ako ay hindi masamang pagpipilian. Hindi kita pipilitin. Pag-isipan mong mabuti. Hindi kailangang magmadali. Sa susunod na segundo, dinamba ko na siya ng halik. Hindi siya nagmamadali. Pero ako, nagmamadali talaga ako. Mga Mars, nakatikim din sa wakas. 2 taon akong nagtimpi. Sa wakas, tinanggap na rin ako ng panganay na Ginoo. Sinunggaban ko na ng husto. Noong kasama ko pa ang dati kong asawa. Pakiramdam ko, hindi ako kailanman nagutom. Pero kapag kasama ko ang panganay na Ginoo, pakiramdam ko, hindi ako nabubusog. Dahil sa walang katapusan kong pagnanasa sa kanya. Napahawak na lang siya sa kanyang baywang habang pinipigilan ako. Lian, gusto mo ba akong ubusin? Kung magpapatuloy ka ng ganito, hindi na tayo makakabalik sa mansyon ng General bukas. Ipinulupot ko ang mga braso ko sa liig niya at hinalikan siya. Kung hindi man makabalik, edi mamaya na lang tayo umuwi. Gusto kitang makasama. Hanggang sa dulo ng mundo. Natigilan ang panganay na amo. Aalis na sana siya. Pero hinalikan ko siya. Hindi na siya nakapagsalita. Natigilan ang panganay na amo. May gagawin sana siya. Pero hinalikan ko siya. Hindi na siya nakapagsalita. Dati, akala ko babaero ang panganay na amo. Ngayon ko lang napagtanto. Napaka-inosente niya pala. Ako pala yung may maruming isip. At mahalay ang pag-uugali. Ang biyahe na dapat sana ay 2 araw lang. Inabot kami ng 5 araw ng panganay na amo bago makabalik. Bigla na lang kaming nawala ng 5 araw. Nag-alala ng husto ang lahat sa mansyon. Hindi nila alam kung anong sikretong misyon na naman ang pinuntahan niya. Nang makita siyang bumalik na hawak ang kamay ko, natigilan ang asawa ng general. Yan ano nang ibig sabihin nito? Ina, pakakasalan ko po si Lian Yang. Nang marinig ito ng ginang, tumayo ito at binigyan siya ng isang malakas na sampal. Sutil kang bata ka. Anong kalokohan yang pinagsasabi mo? Tapos ay agad niyang hinawakan ang kamay ko. Lian Yang, hindi ka naman natakot, di ba?
Pilyo na talaga yung batang iyan simula pa noon. Hindi ko rin alam na magkakaganito siya. Pakakasalan ko siya. Pakakasalan ko siya. Napatakip na lang sa mukha sa hiya ang asawa ng general. Walang hiya ka, walang hiya. Siya ang yaya ng kapatid mo. Ano naman ngayon? Ang asawa ng panganay ay parang ina na rin. Para sa hipag na alagaan ang 6 na buwang gulang na bayaw, ay maituturing ng isang mabuting gawa. Ina, seryoso po ako kay Lian Yang. Magkakilala na kami bago pa man siya pumasok sa mansyon. Iniligtas niya ang buhay ko. Namatay ang nanay niya noong 3 taong gulang pa lang siya. Nag-asawa siya noong 17 anyos siya. Nanganak siya ng babae noong 18 anyos siya. Dahil walang perang pampagamot. 1 buwan pa lang, namatay na rin ito. Ng babae ang asawa niya. Pinilit siyang magtrabaho para kumita ng pera. Lahat ng sahod niya buwan-buwan, ipinapadala niya sa kanila. Ang pamilya naman ng asawa niya. Nagpapakasarap lang sa perang pinaghirapan niya. Nang makitang nawalan siya ng trabaho, walang awa siyang hiniwalayan. At pinalayas na lang. Yung walang hiya niyang dating asawa. Gusto pa siyang ibenta sa kasa. Ina, sobrang kaawa-awa po talaga siya. Kung hindi ko siya papakasalan, wala na siyang ibang mapupuntahan. Ina, sobrang kaawa-awa po talaga siya. Kung hindi ko siya papakasalan, wala na siyang ibang mapupuntahan. Dinagdagan at binigyan pa ng kulay ni Ji Chengyan ang kwento, na nakakalungkot pakinggan, at nakakaiyak sa sinumang makakarinig. Nagpunas ng luha ang asawa ng general at inalo ako. Anak, sobra ang tiniis mo. Pero, ina, kahit anong sabihin ninyo, wala nang magagawa. Dahil baka nasa sinapupunan na ni Lian Yang ngayon. Ang anak ko. Nanlaki ang mga mata ng asawa ng general, at mahigpit na hinawakan ang kamay ko. Totoo ba ang sinabi niya? Hindi ba talaga siya? Ganoon. Namula ako sa hiya, at tumango. Kung siya ay ganoon, malamang ay wala ng tunay na lalaki sa mundo. Isang gabi lang itong pinag-usapan ng general at ng kanyang asawa. At pumayag na rin sila sa kasal. Tutal naman, dati, halos mabaliw sila sa pag-aalala sa kasal ng panganay na Ginoo. Ngayong pumayag na siyang magpakasal. Isa itong napakalaking kagalakan. Nang marinig ng emperador at emperatrice ang pinaikling bersyon ng aming kwento, naantig din sila ng husto. Sila mismo ang nag-utos na ikasal kami. Nang marinig ng emperador at emperatrice ang pinaikling bersyon ng aming kwento, naantig din sila ng husto. Sila mismo ang nag-utos na ikasal kami. Dati, si Ji Chengyan ay kilala bilang munting hari-harian ng kapital. Ngayon, siya ay tinaguri ang pinakatapat na tao sa buong mundo. Hanggang sa mapangasawa ko si Ji Chengyan. Saka ko lang naintindihan na dapat kang magpakasal sa isang taong likas na mabuti. At hindi lang sa isang taong mabait sa'yo. Ang taong nagmamahal sa'yo ay mamahalin ang buong pagkatao mo. Maging si Yuer, isinama niya sa talaangkanan ng aming pamilya at itinala bilang panganay na anak na babae. At inilibing siya sa libingan ng mga ninuno ng pamilyang Ji. Sabi niya, mahal na mahal daw niya si Yuer. Ang unang pagkikita namin ay sa harap mismo ng puntod ni Yuer. Kung hindi dahil kay Yuer, marahil ay hindi tayo pinagtagpo ng tadhana. Umiiyak akong napayakap kay Ji Chengyan. Salamat sa'yo. Kinalaunan, nagdalang tao ako ng 10 buwan at nagsilang ng isang anak na babae. Kamukhang kamukha niya ang aking si Yuer. Maging ang pwesto ng kanyang balat ay parehong-pareho. Para bang, ang anak kong nawala ay muling nagbalik sa aking piling. Pinangalanan namin siyang Xinger. Ipinapakita namin sa kanya ang plaque ni Yuer. At sinasabi sa kanya na iyon ang kanyang ate.